Papa, kung saan ako sumasamba. Tama po ba yun? Buti na lang si Brother David ay nag-chinek ang atin. Pero medyo naman po ako. Anyway po, sa umagang ito, dapat sana ang aking topic ay about Father's Day. Kaso, baka next week ay sa 21 ang Father's Day, wala ako dito. So, binago ko po yung aking topic at isang nakakatawag pansin sa atin ay yung isang libro na kung saan ay may kinalaman sa libro ni Haggai. Okay. Ito yung, kung mapapansin nyo sa banal na kasulatan, sa ating Bible, ay ito yung pang number 37. Number 37 siyang libro o yung sa kasulatan. Itong Haggai na to ay isa sa pinaka maiiksi na libro ang matatagpuan natin sa banal na kasulatan. At ang aklat ng Haggai ay isinulat sa panahon na kung saan ang mga tao noon ay naging abala sa kanilang mga pansariling gawain, mga pansariling kaginhawahan, at iba't ibang mga pansariling aktibidad. Kung kaya't ang mensahe ng aklat ng Haggai para sa mga Hudyo noon ay kung paano, okay, mula sa kanilang pagkakabihag sa Babylonia ay nakabalik sa kanilang lupain at ano ang nangyari ng panahon na kung saan sila ay muling bumalik sa kanilang lupain. Dito ay pinakita ang iba't ibang mga aral na may kaugnayan sa ating kasalukuyang buhay sa ngayon. Okay. Nung panahon na kung saan ay sa Haggai na ito, na binigyan sila ng kautusan na kung saan ay ipagpatuloy nila yung paggawa ng kanilang mga templo ay lubhang napabayaan ito na mga tao noon. Ano ang unang ginawa ng mga tao? Yung para sila ay magkaroon ng ibang activity, yung mga priority nila sa buhay, ang inuna nila kaysa sa pagpapatuloy ng paggawa ng mga templo. Ang pangunahing layunin ng libro ng Haggai, okay, ay unahin ang Diyos sa lahat ng ating mga gawain at magiging maayos ang lahat ayon sa kanyang kalooban. Sa Haggai po, okay, na kung saan, okay, ay may tatlong pinaka-importanting tauhan na naging bahagi upang yung mga tao ay muling bumalik sa Panginoon. Sa pamamagitan ng buhay ng mga tatlong ito, okay, yung kanilang mga makasaysayang bahagi ng kanilang buhay, ipinakita nila ang mga mahalagang aral tungkol sa pagiging makadiyos sa paraan ng kanilang pamumuno, sa paraan ng kanilang pagtuturong pang-espiritual, at sa tamang priority sa buhay. Itong tatlong main characters sa Haggai ay si Prophet Haggai, si Zerubbabel, at si Joshua o Josue. Okay. Si Prophet Haggai ay isang mensahero nung panahon na yon. Isang propeta na kung saan siya ay inatasan ng Diyos na habunin yung mga tao, yung mga Israelites. Nang sa gayon ay ituloy nila yung pagtatayo ng ikalawang templo. Nalibang yung mga tao noon. Wala silang ginawa kundi pagandahin yung bahay nila, unahin yung mga priority nila kung paano sila giginawa, at kung paano yung kanilang gagawin na kung saan ay nahati yung kanilang puso't isipan na
ng paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod o paggawa sa mga sanlibutan gawain. Matapat na ipinahayag ni Hagay ang mensahe na kung saan ay dapat, na kung saan ay pinaalala niya sa mga tao na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanila kung kaya't hindi nila dapat kalimutan yung inatas sa kanila ng Panginoon na ipagpatuloy yung paggawa ng templo. Ang ikalawang importanteng tao sa panahon na iyon ay si Zerubbabel. Si Zerubbabel ang gobernador nung panahon na iyon, na kung siya ang nanguna sa mga tao sa pagpapakumbaba sa pagsunod sa Panginoon. Nung nagpaliwanag si Hagay sa mga tao at sinabi niya, ito ang dapat nating maging priority, hindi tumutol ang gobernador nung panahon na yon. Dahil yun ang alam niya, utos ng Panginoon, at sinunod niya yung panukala ni Hagay na habang tinuturo niya na kailangan ipagpatuloy ang paggawa ng templo. So siya ang nanguna sa mga tao na muling itayo ang templo. Kaya't naging daan ito kasi may authority siya, mayroon siyang kapangyarihan na mag-utos sa mga tao. Ang ikatlong naman importanteng tao sa aklat ng Hagay ay si Joshua o Josue. Siya yung pinakapunong pare nung panahon na yon, na kung saan ang nangangalaga sa pang-espiritual na kalagayan ng mga tao. Nakipagtulungan si Josue ng buong pagkakaisa kay Zerubbabel, upang muling bumalik ang mga tao. At ipinakita ni Josue ang kahalagahan ng personal at sama-samang espiritual na pagbabago at panunumbalik ng mga tao. Ano ang tinuturo ng aklat ng Hagay sa buhay ng mga Kristiyano noon? Mayroon silang tatlo na nais na bigyang kaliwanagan at bigyan emphasis o yung diin upang ang buhay noon ay maging maayos. At ito ay nagiging applicable din sa panahon natin ngayon. Una, dapat natin unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa, daigin ang panghihina ng loob. At ang ikatlo ay magtiwala sa presensya ng Diyos. Sa unang pangunahing aral na itinuturo ng mga tauhang ito sa Hagay, ay itinuro nila na ang Diyos ay nararapat lamang na maging pinakamataas at prioridad na buhay ng bawat isa sa atin. Nakakalungkot po, na kung saan sa panahon natin ngayon, marami na ang tao na hindi binibigyang priority at pagpapahalaga ang ating Panginoon. Maraming mga kongregasyon, maraming mga iba't ibang uri ng sambahan, maraming iba't ibang, ngunit ang tunay na aral ay hindi nasusunod. May mga sumasamba pero wala ang puso at isipan sa gawa ng pagsamba. Masabi lamang na mayroon namang mga gumagawa ng mga gawain pa kay Diyos o pagsamba, ngunit labag at malayo sa turo ng Panginoon. Sa panahon ngayon, bahagi pa rin ang tinuro ng mga tauhan sa Hagay, yung daigin ang paghihina ng loob. Nakakalungkot po na kung saan napakahina na ng ating mga faith sa ating Panginoon. May mga tao na kung saan ay sa kaunting pagsubok, kaunting problema, bumibigay sa ngayon.
May nagpapakamatay, may pumapatay. Kumikilos sa mga bagay na kung saan ay labag sa tinuturo sa magandang asal. Maraming pinanghihinaan ng loob kasi kulang ang lalim ng kanilang mga pananalig sa Panginoon. Kulang ang kapit nila. At ang ikatlong turo na nais na ipakita ng tatlong tauhan ng Hagay ay ang magtiwala sa presensya ng Diyos. Naniniwala tayong may Diyos. Naniniwala tayo na kung saan higit na makapangyarihan sa lahat. Ngunit ano ang nangyayari sa panahon na ngayon? Naniniwala sila mas higit sa kanilang kakayahan. Hindi doon sa presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi sila naniniwala na kung saan ang Panginoon ang nagsabi, ako ay sumasa inyo at sa presensya ng Diyos may lakas, may pag-asa at tagumpay sa pagtupad ng kanyang gawain. So, taliwas na, marami na mga tao ngayon sa mundong ito na kung saan ay lumalakad. Di natin masasabi kasi ano ba ang tanong? Ano ba ang priority ng bawat isa sa atin? Bakit nawawala tayo dun sa punto na kung saan ay dapat nating sundin? Kung kaya't ang banal na kasulatan, lalong-lalo na ang aklat ng Hagay ay nagtuturo ng mga characters o godly characters kung paano ang isang mabuting Kristiyano ay dapat makapamuhay ng may tatag sa kanilang mga pananampalataya. A character that examines itself, a character of obedience, a character that put God first, a character that fears God, at a character that works for God. Yan po ay makikita natin sa Hagay at sa kabilang banda ay may corresponding na nasa New Testament. Isa-isahin lang natin sa simpleng paraan na kung saan tayo ba ay mayroon nito sa ating mga sarili. May mga katangian ba ang bawat isa sa atin? Sa Hagay 1:5 sinasabi, ngayon nga ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Examine yourself. Pansinin niyo yung mga sarili ninyo. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili ninyo. Sa 2 Corinthians 13:5, ang sabi nito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa mga pananampalataya. Baka naman ang iba dito ay napipilitan lamang. Baka naman ang ilan dito ay sumusunod lamang. Sana sa ating paggawaing pagsamba, hindi tayo napipilitan. Tanungin niyo yung sarili niyo. Ito bang landas at ginagawa natin tuwing unang sanlinggo ay makakatulong sa ating pamumuhay? Itong talatang ito ay mga paalala na ang bawat mananampalataya dapat tuwing tayo ay dumadalo sa ganitong uri ng panambahan, pag-uwi natin. Tama kaya yung sinabi ni Brother Nelson? Ako ba'y sumasamba na kung saan ang ating priority ay ang Panginoong Jesus? Ang ating Panginoong Kristo? O ako dahil lang kailangan lang i-please si mama ko o si papa ko? Ginagawa ko ba ito dahil nais kong maligtas? O ginagawa ko lang ito dahil gusto ko na makita ng tao na ako ay religyoso? Ano ba talaga? Tanungin niyo yung sarili niyo. Kayo ang higit na nakakaalam kung bakit tayo nandito. Kung para saan itong ginagawa niyo. Dalawa nating karakter. A character
of obedience. Yung tinatawag nating pagsunod. Sa Hagay pa rin, aklat ng Hagay, 1:12 at sa 1:14. Sinabi dito, nagsitalima sa tinig ng Panginoon nilang Diyos. Sa kabila naman po, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maraming kautusan sa banal na kasulatan na paulit-ulit na tinuturo sa bawat isa sa atin. Lalo na kapag patuloy at bibigay kami ng mga chapter and verses para sa kaalaman ng lahat, pag may panahon tayo, pag-aralan natin, basahin natin. At doon sa mga kautusan na yun, tayo ba'y naging mabuting pagasunod? Ang tunay na pag-ibig sa Panginoon ay yung pagpaligda, pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi yung nandito kayo, ang isip nyo iba ginagawa. Tama si brother. Saan ba kanina? Ilan sa atin, maaari sumasamba rito, iba ang ginagawa, iba ang nasa isip. Baka mami, iniisip ano kaya ulam ni mama mamaya. Niluto ng mama ko. Saan kaya kami kakain after ng pagsan? Ganun, di ba? Eh. Doon ba sa tinuturo ng bawat sa atin ay nakapagbigay ba ng turo sa bawat sa atin na kung saan kung may pag-ibig tayo sa Panginoon, susundin natin ang kanyang mga kautusan. Ang namumuhay ayon sa kanyang kalooban ay magpapakita ng kabutihan sa kanyang mga puso. Napagbago ba kayo? Kapag ba tayo ay sumasamba rito, pinansin niyo yung sarili niyo. Yung bang dating ikaw ay ganun pa rin ba? Nalaman mo yung salita ng Panginoon, uy, masama pala yung nagmumura. Pag uwi mo sa bahay, alam mo masama, patuloy mo pa bang ginagawa ito? O inaalis mo yung mga bagay na makasisira sa iyo? That is what we call obedience. A character of obedience. Yung ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, na gagawin mo yung mga bagay na, ito yung bawal, ito yung hindi dapat gawin. Huwag kang makiayon sa sanlibutan. Huwag kang makiayon sa masasamang bisyo at ganito. Doon mo na ipapakita kung anong klase ng pagmamahal mayroon ka sa Panginoon. At yun ay susuklian. Ang pagpapala ng Diyos ang susunod sa lahat ng kabutihan at pagsunod na ating ginagawa. Ikaw ba ay may uri ng characteristic o character that you put God first? Sabi nga po dito, ngunit, Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Ganyan din sa Hagay, na kung saan ay may mahabang pagpapaliwanag na kung paano ang bawat isa ay nagbibigay prioridad sa ating Panginoon. Ano ito yung sarili nyo? Oo, linggo-linggo nandito tayo. Linggo-linggo, di ba? Para ba naging habit lang? Ito ba yung habit lamang? O ito yung kasabikan? Yung kayo ay nauuhaw na makapakinig ng salita ng Panginoon. Yung bang gusto yung pag-aralan yung magandang buhay ng Panginoon at may apply sa ating pamumuhay. Ito ba yung uri ng Kristiyano natin sa ngayon? O dahil kaya lang aaten, dahil maganda yung tugtugin, may makikilala sa simbahan, may bagong damit, o ikaw yung tipo na isang mananampalataya na talagang sa lahat ng iyong gagawin, inuuna mo ang Panginoon. Regardless pa yan, kung may trabaho ka, pipiliin mo pa rin ang Panginoon. Regardless pa yan, kung napakalayo mo, kung talagang gusto mong makita ang Diyos, gusto mong makasama,
gusto mo maging bahagi ng mga paglilingkod, kahit malayo yan, kahit anong oras yan, gagawa at gagawa ka ng paraan. And that is the character na kung saan uunahin mo ang Panginoon. Tayo po ba ito? Kasi sa ngayon ang tao, ang kalaban ng Diyos, sa totoo lang po, tutoksuhin kayo para mahati ang inyong atensyon. Ilalayo kayo. Eh, nakakalungkot, no? Okay? Anong pinakamalaking araw ng bayad kapag ikaw ay pumasok sa trabaho? Sunday. Minsan doble ang bayad. Ang mga BPO, gusto Sunday, nasa trabaho kayo. Sa eskwela, minsan kahit linggo, hinahatak pa ang mga estudyante. Hindi may mga Sunday class na ngayon sa mga university. Hindi niyo napapansin po yan. Yung oras na dapat na ilaan natin sa Panginoon, tuwing unang araw ng Sanlinggo, inaagaw, nilalayo. So anong priority mo? Kapag inuna natin ang itong mga bagay, lalo na ang ating mga sarili, maaaring mapabayaan natin ang mahalagang layunin ng Diyos sa atin. Material things yung priority mo. Doon ka kukunin sa kahinaan mo. Uy, linggo, maraming handaan, birthday yan. Tinuturo sa banal na kasulatan na kung saan unahin mo ang sarili mo pero huwag mong pababayaan ang Panginoon. Dahil lahat ng mga pangangailangan natin ito-provide ng Panginoon yan. Kapag siya ang priority natin. Hindi secondary, hindi tertiary. Ang Panginoon. Marami na ngayon mga tao sa mundo ito, walang character ng pagkatakot sa ating Panginoon. Hayagan, kahit sa FB, ayaw ng mga kasalanan iba't iba. Hayag na iyan. Kaya kayo mga kabataan, maging maingat kayo sa paggamit ng social media. Nang walang takot. Alam na bawal, alam na masama, ginagawa. Kaya mapalad tayo. Kasi kayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. May magulang kayo, may pamilya kayo na naggagabay sa inyo. E papaano? Ilang porsyento lamang tayo? Mas marami yung mga walang takot sa Diyos at sa Panginoon. Marami pa. Sabi nga sa Proverbs 19, ang simula ng kalunungan ay ang pagkatakot sa Panginoon at ang pagkilala sa banal ay nagbibigay ng unawa. Pag wala kang takot sa panahon, lahat sa Panginoon, lahat ng iyong gagawin ay walang direksyon. Pag wala kang takot, sarili mo, susundin mo, kahit alam mo ito ay ay. Nakalungkot po na kung saan magmasid ang bawat isa sa atin. Tapos ang masakit, mas malaki ang impluwensya ng kasamaan sa ngayon sa kasalukuyang panahon. Kaya kung wala kang takot sa Diyos, madali kang aanurin. Hindi lang kabataan, kahit tayong mga may edad, tayong mga magulang. Laging tandaan kung ano ang kahinaan nyo, doon tayo laging sinusukat. Pero kung alam mo na lahat ng mga bagay na ito ay kailangan ng mga tinuturo ng ating Panginoon sa atin, ay susundin natin, hindi tayo maliligaw. A character that works for God. Okay? Makikita natin yan sa Haggai 1:14 at sa Corinthians
15:58 na sinasabi, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Huwag magpatinag at laging maging masigasig sa gawain ng Panginoon sapagkat alam ninyo na ang inyong paggawa sa Panginoon ay hindi masasayang. No, totoo yun. Sinabi pa rin ni bakit pagdating sa maaga tayong pumupunta sa trabaho. Sa eskwela, nahihiya ka kapag yung teacher mo o yung mataas mo sa eskwela ay hindi mo na-please. Ano bang ginagawa nyo para naman ma-please ang ating Panginoon sa buhay mo? Ano po ba ang mga ginagawa natin? Di ba sa pagsamba, anong ginagawa natin sa buhay natin? Tumutulong ka ba sa mga mahirap? May mga mission ka ba? Di ba ganyan ginagawa ng ilang mga kongregasyon? Nagmi-mission pa sila. Yun nga lamang, ang masakit nila, binabandera pa nila. Ang ginawa ng kaliwa, huwag nang ipaalam ng kanan. Diba? Kung ginawa mo lamang ang isang bagay na magmi-mission ka para sa iyong sarili, pagpapakilala, siguro ay hindi ka lugudulo dito sa harapan ng ating. May mga bagay na dapat tayo, maliliit na bagay na magagawa natin, magiging kalugod sa harapan ng ating Panginoon. A character that works for God. Maging mabuti ka lang at maging mabait na anak, malaking bagay na yun. Yung bang sundin nyo, yung tama. Lahat naman na tinuturo ng magulang, tama eh. Bihira ang magulang nagtuturo ng masama. Kaya bilang mga anak, maging mabuti kayong sa inyong mga magulang. Ano ang warning na ibinibigay ng banal na kasulatan sa atin kung ikaw ay walang mga ganitong uri ng characters? Okay? Sa Hagay 1:6 at sa Mark 8:33 na kung saan sinasabi po, sapagkat ano ang mapapala ng tao kung makanta niya ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ito yung talata na kung saan ay magandang panghawakan ng bawat isa sa atin. Ito yung talata na kung saan ay kapag nabasa mo pa lamang ito, hindi ka attempt na gumawa pa ng iba't ibang mga kasalanan. Hindi mo i-involve yung sarili mo sa mga gawain na alam mo hindi ikapupuli para sa kalooban ng Panginoon. Kaya, tanungin niyo yung sarili niyo, ano ang priorities niyo sa buhay na ito? Kung ang priorities niyo ay ang maglingkod sa Panginoon, may gantimpalang nakalaan sa atin sa takdang panahon. Pero kung ang priorities ninyo, magpayaman, maging sikat, maging kilala, at malayo ang puso nyo sa Panginoon, hindi natin alam kung ano ang inyong patutunguhan. Pinakikita sa Hagay na kung saan ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanais at lakas upang ibigay niya sa iyo ang kapalapatan mo na maging maayos. At pinapakita rin naman sa Mark na kung saan kapag kumilos tayo ng para sa Diyos, dapat tayo ay nagiging matatag at hindi susuko sa buhay. Alam niyo yung mga taong mahina po, sa totoo lang, sumusuko sa buhay, yun yung mga taong walang malakas na pananampalataya sa Panginoon. Ganong kababaw ang inyong pananampalataya? Ganong kababaw o ganon kayong kadali na kayo ay maalok ng mga pagsubok sa buhay? Huwag naman sanang dumating sa panahon na kung saan ay makalimutan nyo na yung gawain pagsamba.
Yung iba nating mga kapatiran ay may mga iba't ibang dahilan kung bakit wala dito. Humihina ang pananampalataya nila sa iba't ibang mga kaparaanan. Mas pinili nila yung ilang mga kadahilan. There are consequences for disobeying God. God provides the inspiration, strength, and resources for those who obey Him. Pakalinaw po na sinasabi. Kaya walang dahilan para hindi natin i-priority o i-prioritize ang ating Panginoon. Tinuturo kung saan ng aklat ng Hagay na ang Diyos ang dapat maging pangunahing prioridad natin sa ating mga buhay. At kapag siya ang ating sinusunod at nagtitiwala sa kanyang presensya, mas higit na pinagpapala niya ang ating mga buhay. Sa bandang huli, ang tunay na tagumpay at kaganapan ay matatagpuan sa pamumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. When people neglect God, spiritual emptiness follows. No matter how much material success they bring. Tandaan po ninyo ito na kung saan huwag niyong kalimutan ang ating paraan ng pamumuhay na maging malayo sa ating Panginoon. Kahit gaano kayo ka-successful, walang silbi yan kung ang buhay ninyo ay wala sa atin. Salamat po at isang maiksing mensahe. Thank you.